Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikalawa sa buwan ng Abril taong 2025. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning amigo, kumusta? Ang biyahe, ako muna. Kung gano'n, kumusta kita, mamaya sabihin mo. Ang na-notice ko, I don't know, na-notice mo rin siguro kung diyan ka bumaybay. Approaching Balintawak, going to Balintawak from Muñoz, marami kang makikita ng mga road repairs. Hanggang, bago naman lumagpas ng Balintawak Market. Dito po sa, tama ba dito? Northbound. Ayan. Maraming road repairs niyan. Pero yan naman ay ginagawa tuwing mga gabi yata, if I'm not mistaken, kasi nadadaanan natin yan ng madaling araw. Pero sa umaga, hindi mo na yan makikita. So far, maganda naman yung pagkahilera. May mga warning signs habang nagagawa sila. Nasusunod naman po yung mga alituntunin sa kalsada. Kaya kahit pa paano, doon sa ating mga kababayan na bumabiyahe dito sa lugar na to, mayroon mga road repairs, mga kasambahay, pero it doesn't affect the flow of traffic. Kayo naman po. Oo, good morning din Ani. Pero kami madalas dumadaan kami dito sa from SLEX to Skyway para maging mabilis yung ating biyahe papunta dito sa studio galing sa amin dyan sa Calamba, Laguna. At so far, maayos naman yung naging sitwasyon ng aming pagbiyahe, especially yung lagay din ng daloy ng mga sasakyan sa SLEX o sa South Luzon Expressway at sa Skyway. At Ani, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat amigo Sherwin, maraming salamat Marie. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Umaasa si Senator Amy Marcos na dadalo ang mga opisyal ng pamahalaan sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa kabila ng sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasabing hindi na sila lalahok sa naturang pagdinig. Ayon sa Senadora, malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag hadlangan ang mga opisyal na dumalo, kaya't nagtataka siya kung bakit tila hindi ito sinusunod. Naniniwala sa Senator Amy na marami pang kailangang linawin sa issue, lalo na matapos ang naunang pagdinig kung saan dumalo lahat ang mga opisyal ng administrasyon. Nakita ko rin yung anunsyo ni Presidente Bongbong na sabi niya hindi daw niya pipigilan ang sino man na lumahok doon sa hearing. Ngayon nalilito ako, ba't hindi naman sinusundan yung Presidente? Eto na naman tayo. Iba yung pinalabas ng mga katiwala, iba naman yung sinasabi ni Presidente. Sumunod naman kayo. Kung yun ang sinabi ng bossing, dapat sumunod at lahat kayo pumunta sa hearing. Hataw Balita ngayon. Muling bumisita si Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetining ngayon sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kasama ng pangalawang Pangulo ang kanyang kapatid na si Veronica Kitty Duterte at ina nitong si Hanilet Abansenya. Inaasahan din ang pagpunta ng iba pang anak ng dating Pangulo tulad ni na Representative Paulo Duterte at Mayor Sebastian Duterte. Ayon kay VP Sara, mas tumibay ang kanilang relasyon bilang mag-ama sa tulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about the family, and this has been
one of the longest meetings I have had with our president. Ibinahagi naman ni Veronica Kitty Duterte na masaya ang kanyang ama dahil sa pagiging mas united ng kanilang pamilya pati na rin ng kanilang mga taga-suporta. Really happy to see us. As I have told him, that the family has never been more united, not just with our siblings, but with everyone else in the family. So he's happy to hear that. And not just us, sa mga supporters. Sa ngayon, nasa The Hague, the Netherlands pa rin si BP Sara kasama si Kitty, ngunit inaasahan niyang makabalik sa Pilipinas matapos matanggap ang isang dokumento. Hataw Balita ngayon. Naghain naman ng asylum application sa Netherlands ang dating tagapagsalita ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque. Giit nito, hindi siya maaring pabalikin ng Pilipinas hanggang hindi natatapos ang proseso ng kanyang isinumiting aplikasyon. Gayun din, hindi naniniwala si House Quadruple Committee Chairperson Representative Robert Ace Barbers na biktima ng political persecution si Roque. Dagdag pa ng mambabatas, hindi mahalagang personalidad sa politika si Roque at iniwasan lamang nito ang pagsumiti ng mga dokumentong ipinangako sa investigasyon ng Kamara. May arrest at detention order ang Kamara laban kay Roque dahil sa hindi pakikipagtulungan sa investigasyon sa illegal na pogos. Samantala, hinamon ni Representative Franz Castro si Roque na umuwi na at harapin ang kaso sa halip na magtago sa Netherlands. We're not persecuting him. In the first place, he's not a very important political figure. No, the only reason why he's not attending the hearings is because he actually, in an open hearing, promised to submit documents to disprove the allegations against him. Maraming siyang pinangakong dokumento nung hindi siya nakapag-submit, tsaka siya umalis. No? At hindi ko alam bakit niya naisip na this is all political persecution. No, dahil nung una pa naman siya maingay, di sana kung hindi pa siya nakakalis, kung pinersecute siya, matagal na siya na-persecute. Hataw Balita ngayon. Sa iba pang balita, inaasahang isasampa ngayong araw ng Antipolo City Police sa korte ang pag-amyenda sa naunang kasong isinampa ng pulisya laban sa suspect sa pamamaril sa road rage sa Boso-Boso, Antipolo City, Rizal noong linggo. Mula sa 3 counts of frustrated murder na naunang reklamo, gagawin itong murder at 2 counts ng frustrated murder. Ayon kay Antipolo City Chief of Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, automatic anilang iakyat ng pulisya ang kaso dahil sa pagkamatay ng isa sa mga biktima. Pero yung development kasi is nagkaroon nga ng negatibong resulta, namatay na po yung isang mga victim po natin. So, i-amen po natin siya sa murder, mas mataas na kaso po. Actually, sa amin kasi with or without their demand, i-elevate naman natin kasi yung victim natin is nag-iba yung condition niya. So, ipapile na talaga natin to amend yung previously filed natin na complaint against doon sa suspect. Hataw Balita ngayon. Naglawas ng show cause order ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA laban kay Gabriel Go, head ng Special Operations Group Strike Force. Ito ay matapos sumanong sermona ni Go ang pulis na si Captain Eric Felipe dahil sa paglabag sa parking rules. Hindi nagustuhan ni Senator J.B. Ejercito ang naging asal ni Go sa pulis at nananawagan sa MMDA na disiplinahin ang tauhan dahil sa kanyang overbearing at di magalang na pag-uugali. Humingi ng paumanhin ng MMDA sa abalang dulot ng insidente at tiniyak na ito ay magiging aral sa ahensya. Nagipag-ugnayan din ng MMDA sa PNP at iba pang ahensya upang mapanatili ang respeto at kooperasyon sa isa't isa. Hataw Balita ngayon. Simula ngayon, mas mataas na ang singil sa pamasahe sa LRT1 na itinakda batay sa kasunduan ng Pamahalaan at Light Rail Manila Corporation o LRMC.
Ang minimum fare para sa single journey ticket ay tumaas mula sa dating 15 pesos, ngayon ay 20 pesos. Habang ang maximum fare naman na dating 45 pesos ay magiging 55 pesos na. Para sa stored value tickets, piso ang nadagdag sa minimum fare na 15 pesos at tumaas din ang maximum fare na dating 43 pesos, ngayon ay 52 pesos na. Ayon sa Department of Transportation, kinakailangan ng fare hike upang mapanatili ang operasyon, mapabuti ang serbisyo at matapos ang LRT 1 extension patungong Cavite. Hataw Balita ngayon. Tiniyak naman ni MRT General Manager Michael Capati na walang nakatakdang pagtaas ng pasahe sa MRT3 sa kabila ng pabago-bagong liderato. Ito ay matapos aprobahan ang taas pasahe sa LRT1 na magsisimula ngayong araw. Isa naman sa mga pangunahing tututukan ni Capati ang pagpapanatili ng maayos na maintenance upang maiwasan ang mga problema. Makikipagpulong siya sa maintenance provider na Sumitomo Corporation ngayong linggo upang pag-usapan ang mga kinakailangang pag-aayos. Magsasagawa rin sila ng mga seminar para sa station at security personnel upang matiyak ang maayos na serbisyo sa mga pasahero. Hataw Balita ngayon. Inatasan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga Transport Network Vehicle Services at operator na paghatian ng gastos para sa 20% fare discount ng mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Simula April 7, hindi na sasagutin ng mga driver ang discount maliban kung sila rin ang may-ari ng sasakyan. Bagamat may mga driver at operator na sumang-ayon sa bagong patakaran, may ilang ding nagrereklamo na dapat ang transport network companies ang sumalo ng diskwento. Samantala, hinihintay pa rin ang aksyon ng LTFRB kaugnay ng naunang mungkahing refund para sa mga driver na matagal nang nagpapasan ng diskwento. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang Department of Social Welfare and Development sa paglaban sa kagutuman sa pamamagitan ng programang Walang Gutom Kitchen. Mula ng December 16, 2024, mahigit sa 61,000 na ang pagkain na naihain at halos 1,900 individuals ang natulungan ng programa. Bukas din ng ahensya sa mga donasyon at volunteer na nais tumulong sa mga pagluluto o sa pagluluto at pamamahagi ng pagkain. Ayon sa DSWD, layunin nilang palawakin pa ang saklaw ng programa upang maabot ang mas maraming nangangailangan sa mga susunod na taon. It's also a call for everyone po na kung sino man po ang may kagandahang loob na mag-donate ng kahit anong pagkain, it could be luto na or mga sangkap sa pagluluto or mga gamit sa pagluluto, ay maaari nyo po ditong dalhin at makipag-usap po sa amin or sa akin para po matulungan po natin mga kababayan po nating nakakaranas ng involuntaryong kagutuman. Hataw Balita ngayon. Magiging automated ang pagboto ng mga Pilipino sa Myanmar matapos magdesisyon ang COMELEC na hindi na itutuloy ang online voting. Ang pagbabago ay dulot ng matinding lindol na nakaapekto sa bansa na nagpapahirap sa paggalaw ng mga tao. Ipamamahagi ang mga balota sa mga botante na kanilang sasagutan bago ipadala sa embahada para maskan ng counting machines. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi na kailangang bumiyahe ng mga Pilipino sa embahada at ang pagboto ay magsisimula sa April 13 hanggang May 12, 2025. I-accomplish nila sa kanilang mga bahay o pinagtatrabuhan yung mga balota at pagkatapos papadala nila doon sa embahada at doon sa embahada na feed sa mismo machine. Hataw Balita ngayon. Pinarangalan ng Global Anti-Scam Alliance ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC bilang isang global benchmark sa paglaban sa online scams at cybercrime. Ayon kay Gaza Advisor Rajesh Pal Singh Sandhu, kinikilala ng Gaza ang Pilipinas bilang leader sa cybersecurity sa Southeast Asia. Bukod dito, itinanghal ang CICC
bilang runner-up sa Best Scam Fighting Organization, habang si Undersecretary Alexander Ramos ang runner-up sa Best Scam Fighting Individual sa 2025 Scam Fighter of the Year Awards sa Netherlands. Kabilang sa mga inisyatiba ng CICC, ang pagtatayo ng National Cybercrime Hub sa Bonifacio Global City at ang magpapatakbo ng National Anti-Scam Hotline 1326. Hataw Balita ngayon. Tumaas sa 16.63 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng Pebrero ayon sa Bureau of Treasury. Mas mataas ito ng 119.26 billion pesos o 1.96% kumpara noong Enero. Lumaki ito dahil sa dagdag na pangungutang para sa mga pampublikong proyekto. Sa unang 2 buwan ng 2025, lumobo ng 589.73 billion pesos o 3.62% ang utang ng bansa, habang mas mataas ito ng 1.45 trillion pesos o 9.57% kumpara noong February 2024. Bagyang napigilan ang mas malaking pagtaas ng utang dahil sa paglakas ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bureau of Treasury, nananatiling mas mataas ang domestic debt sa 11.22 trillion pesos na siyang 67.5% ng kabuang utang ng bansa, habang ang foreign debt ay nasa 5.41 trillion pesos na bumubuo sa 32.5%. Iginit naman ni Finance Secretary Ralph Recto na kontrolado pa rin ang utang basta mas mabilis lumago ang ekonomiya ng bansa. Hataw Balita ngayon. Pinaghahanda na ng Armed Forces of the Philippines ang Northern Luzon Command sakaling salakayin ng China ang Taiwan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., maaring maapektuhan ang Pilipinas dahil sa presensya ng libo-libong OFW sa Taiwan. Sinabi rin niya na kasalukuyang nakararanas ang bansa ng cyber information at political warfare mula sa China. Nananawagan si Browner sa mga sundalo at mamamayan na maging mapagmatyag dahil sa umano'y pagpasok ng China sa iba't ibang institusyon sa bansa. So, sinisingitan na tayo. The Communist China is already conducting united front works in our country. No? So, dapat aware tayo. Tayo mga sundalo, aware tayo. No? Hindi po kathang-isip yun na pinapasukan na nila, they're already infiltrating our institutions, our schools, our businesses, our churches, even our ranks in the military. No? So, kailangan nating magmatsyag. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng Department of Migrant Workers na pinahihintulutan ng gobyerno ng Qatar ang labor attaché ng Pilipinas na makipagkita sa 20 Pilipinong dinakip dahil sa pagsasagawa ng di-otorisadong protesta. Sinabi ni DMW Secretary Hans Kakdak na nasa maayos na kondisyon ang mga Pilipino, ngunit may mga legal na isyung dapat resolbahin. Tiniyak naman ng Malacanang at ng Embahada sa Qatar na magbibigay sila ng legal na suporta sa mga apektadong Pilipino. Nangako ang Department of Migrant Workers na magbibigay ng tulong pinansyal at iba pang suporta sa pamilya ng 4 na Pilipinong guro na nawawala matapos ang lindol sa Myanmar. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, inatasan sila ng Pangulo na makipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at Office of Civil Defense upang hanapin ang mga nawawalang guro at tiyakin ang kaligtasan ng iba pang OFW. Nagpadala na rin ng 92-member rescue team ang Pilipinas upang tumulong sa paghahanap at magbigay ng medikal na tulong sa mga nangangailangan. Samantala, patuloy na inaasikaso ng Embahada sa Yangon ang mga repatriation requests ng ibang Pilipino, habang nakikipag-ugnayan naman ang DMW sa labor attaché sa Bangkok upang matiyak ang mabilisang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong OFW. Hataw Balita ngayon.
Dumating na sa bansang Myanmar ang unang batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent na tutulong sa isinasagawang search, rescue and medical mission. Mag-alas 2 ng hapon kahapon nang lumapag sa Naipitao Airport ang dalawang C-130 ng Pilipinas, sakay ang 58 members ng Philippine contingent. Ang ikalawang batch naman na may 33 miyembro ay nakatakdang bumiyahe ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang United Nations na may matinding kakulangan sa malinis na tubig, gamot at tirahan matapos ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar noong Biyernes na ikinasawi ng mahigit 2,007 na individual at ikinasugat ng mahigit sa 4,500 na iba pa. Ayon sa UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs o OCHA, napinsala ang mahalagang infrastruktura gaya ng mga tulay at kalsada, kaya nahihirapan ang mga rescue teams sa paghahatid ng tulong. Iniulat ng UNICEF na posibleng magkaroon ng cholera dahil sa sirang linya ng tubig at septic tanks. Habang sinabi ng World Health Organization na punuan na ang mga ospital at paubos na rin ang mga supply ng gamot at tubig. Dahil dito, nananawagan ang UNHCR, OCHA at UNICEF sa global community na magbigay ng pondo upang mapunan ang lumiliit na reserba ng tulong para sa mga biktima. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Yes, magandang umaga, amigo Annie. Inaasahan ang mas matinding lagay ng panahon sa Kentucky ngayong linggo, kabilang na ang potensyal na pagbaha. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Mararanasan muli ang matinding lagay ng panahon ngayong linggo sa Kentucky, kung saan ang unang round ay maaaring mabuo sa west ng Mississippi River at darating sa Miyerkules. Ayon sa wind advisory, aabot umano ang sustained winds ng 30 miles per hour sa loob ng isang oras na may madalas na wind gusts na hindi bababa sa 45 miles per hour. Sakop ang malaking bahagi ng Kentucky, kabilang ang Lexington sa loob na enhanced risk zone ng bagyo, habang ang mga lugar sa east ay nasa slight o marginal risk zone. Nasa ilalim naman ang mga bahagi ng western Kentucky sa moderate risk zone sa pagbaha sa Miyerkules, at sa Huwebes ay masasakop ng zone ng lahat ng northwestern counties ng Kentucky na nasa hangganan ng Illinois, Indiana at Ohio. Bababa sa Biyernes sa slight risk zone, ngunit masasakop ng babala ang karamihan ng estado. Ngunit sinasabi ng National Weather Service na ang pinakamalaking posibilidad ng pagbaha ay sa kahabaan ng Green River at ang Southern Indiana Rivers. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na patuloy ang pagkakaibigan ng Russia at China sa kanyang pagbisita sa Moscow nitong Martes. Nais din itong maging maayos ang relasyon ng Washington at Moscow. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Hataw Balita ngayon. Friends forever, never enemies. Yan ang nais na maging basihan ni Yi sa ikasusulong ng pagtutulungan ng mga bansa. Sinabi ng Chinese Foreign Minister na sa loob ng kanyang 3 araw na pagbisita sa Moscow para sa strategic cooperation talks sa gitna ng usapin ng ceasefire sa Ukraine at sa pagbatikos ni US President Donald Trump sa mga leader ng Russia at Ukraine. Una nang nagdeklara ng no limits sa strategic partnership ang China at Russia bago pa nagsimula ang gyera sa Ukraine noong 2022. Mahigit 40 beses nang nagkita sina Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin sa nakaraang dekada. Nangako ang dalawa na pag-iigtingin ang relasyon at kooperasyon sa mga isyu ng Taiwan, Ukraine at Estados Unidos. Nakatakda rin makipag-usap si Yi sa counterpart nitong si Sergey Lavrov at makipagkita kay Putin. Ayon kay Yi, kinakailangan maging stabilizing factor ang mga malalakas na bansa, kaya mas magandang magkaroon ng magandang relasyon ng US at Russia. Ipinahayag naman ng Russia na nag-uusap ang US at Russia para sa peace settlement ng Ukraine.
Itinanggi rin ito ang usaping susuportahan ni President Trump ang Russia para ilayo ito sa China. Naniniwala naman si Yi na nagkaroon na ng resulta ang mga nangyaring ceasefire talks. Handa rin umano ang Beijing na tumulong sa pag-aayos ng giyera sa Ukraine. Una nang nagbigay ng ideya ang China kasama ang Brazil para matapos na ang alitan, ngunit hindi naging mainit ang pagtanggap sa mga ito. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At good news naman para sa mga Canadians dahil inihinto na nitong Martes, April 1, ng federal government ng Canada ang carbon price sa mga produktong petrolyo sa bansa. Bunsod nito, inaasahang malaki ang matitipid ng mga Canadians sa presyo ng gas. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Orlin Quijano live. Hataw Balita ngayon. Hello Orlin, mukhang excited na kayo dito sa balitang ito, no? Pero kailan ba epektibo ang pinirmahan ng Canadian Prime Minister? Marie, epektibo na ang nilagdaan ni Prime Minister Mark Carney na pagtatapos ng consumer fuel charge ngayong April 1st sa Canada. Ayon kay Patrick Dehan, pinuno ng petroleum analysis ng GasBuddy.com, aabot sa 15 to 16 cents kada litro ang ibababa ng presyo ng gas, samantalang 20 cents kada litro naman ang sa diesel. Sa pagtataya niya, ang mga consumers na pinupuno ang kanilang gas tank kada linggo ay maaaring makatipid ng $6 o humigit kumulang $300 sa loob ng isang taon. Kasunod nito, ang Canada Carbon Rebate ay binibigay quarterly sa mga eligible Canadians upang ma-offset ang pagtaas ng presyong binabayaran ng mga consumers ay ihihinto na rin sa Abril ng susunod na taon. Binatikos naman ni Moshe Lander, isang ekonomista, ang maaring matipid ng mga mamamayan at sinabing maliit lamang ito. Sa kabila nito, dahil tumataas naman kada taon ang carbon tax, naniniwala si Dehan na mas magiging makabuluhan pa rin ang matitipid ng karamihan dahil sa pricing plan na ito. Balik sa'yo, Marie. Ganun pala, no, Orlin, so talaga may pros and cons pa rin. Pero magkano bang average gas prices naman dyan sa Toronto, Canada? Oo, Maria, bago alisin ng Federal Consumer Carbon Tax, ang average presyo ng gasolina sa Toronto ay humigit kumilang nasa 159 cents bawat litro o katumbas ng 63 pesos bawat litro. Pero ngayon, on average, bumababa ang gas prices to 136.9 cents per liter o katumbas ng mga 55 pesos bawat liter. So, malaki-laki din ang mga matitipid na mga commuters natin, lalo na yung mga malaki ang kotse, especially here in the downtown core. Marami talagang mga mamamayan natin na hindi sila sa center, no, sa downtown, malayo sila sa trabaho nila dahil mataas naman yung presyo ng housing kung lalapit ka sa downtown. Kaya mas madalas na nag-commute sila via car, Marie. Oh, good information, Orlin. Sige, makikibalita pa rin kami, ha? Salamat, Orlin Quijano, mula naman sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Ilang patakaran na naisipatupad ni Peter Dutton sakaling manalo siya sa Australian federal election ang pinuna ni Australian Treasurer Jim Chalmers. Samantala, nananatiling on hold ang interest rate sa Australia ayon sa Reserve Bank of Australia o RBA. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Pinuna ni Australian Treasurer Jim Chalmers si Peter Dutton tungkol sa policy details, pagbabawas ng serbisyo publiko at nuclear reactor plans nito. Inihalin tulad ni Chalmers ang plano ni Dutton sa US Department of Government Efficiency o DOGE na ipinakilala ni US President Donald Trump na naglalayong bawasan ng funding para sa ilang mga programa. Inakusahan ni Chalmers si Dutton na ginagamit nito ang bagong housing policy upang maialis ang atensyon ng mga tao sa mga cuts sa school at Medicare funding upang punan ang kinakailangang gastusin sa nuclear reactor na plano nito. Hinihingi ni Chalmers na ilabas ni Dutton ng mga detalye tungkol sa kanilang mga secret cuts upang gamitin para sa mga nuclear reactors at kung ano ang magiging epekto nito sa mga Australiano. Samantala, nananatili pa rin sa 4.1% ang interest rate sa Australia ayon sa Reserve Bank of Australia. Bagamat inaasahan ni Treasurer Jim Chalmers na bababa ito noong nakaraang buwan, sinabi ni Central Bank Governor Michelle Bullock na hindi pa siya nakapagpasya ukol dito.
Dagdag pa ni Bolok na kinakailangang maghintay at makita muna ang ilalabas na data upang matiyak kung kailan naaangkop na simula ng pagbaba ng interest rate sa bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Ayan, para naman sa ating mga kababayan, magkakaroon ng libreng workshop sa mga kababayan natin sa New York kung papaano magkakaroon ng access sa public funding. Samantala, magsasagawa naman ng consular outreach mission sa New Brunswick, Canada mula April 26 hanggang 27. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kababayan sa Malaysia sa isang town hall meeting kung saan pag-uusapan ng overseas voting. Gaganapin ito sa April 3 alauna hanggang alas 2 ng hapon via Facebook Live at mapapanood din ito sa kanilang official YouTube channel sa facebook.com/phnmalaysia. Samantala, iniimbitahan naman ng mga kababayan natin, lalo na ang may mga anak na mahilig magbasa, sa Bologna's Children Book Fair 2025. Ito ang largest children's book fair in the world kung saan ikalawang beses nang lalahok ang Book Philippines. Tatagal ang book fair hanggang April 3 at isasagawa ito sa Hall 29, B24 to C23 sa Bologna Fair Exhibition Center sa Bologna, Italy. Maghahandog naman ang Konsulado ng Pilipinas sa New York ng libreng workshop kung paano magkakaroon ng access sa public funding ang Filipino community organizations. Gaganapin ito sa April 26 alauna hanggang alas 5 ng hapon sa Kalayaan Hall, Philippine Center sa New York, pa 56 Avenue. Ilan sa mga pag-usapan dito ay ang grant application process, project management skills at iba pa. Sa mga interesadong lumahok, mag-register lamang sa tinyurl.com/nonprofit leadership playbook. Samantala, magkakaroon naman ng consular outreach mission sa New Brunswick, Canada upang magbigay serbisyo sa ating mga kababayan na nangangailangan ng consular services. Isasagawa ito mula April 26 to 27 sa Delta Hotels, Boston Shore sa Moncton, New Brunswick. Bukod sa consular services, may mga MWO at OWA services din, gaya na verification of employment contracts, OWA enrollment at renewal at iba pa. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng MWO Toronto sa facebook.com/MWO Toronto. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw. Nasa mahigit 1,031 loose firearms ang sabay-sabay na ipresenta sa tanggapan ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Dato Udin, Sinsuat sa Maguindanao del Norte kahapon, April 1. Ang mga nakumpiskang armas ay mula naman sa SOC Sergeant o Region 12. Personal na ininspeksyon ng Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido ang mga naturang armas. Ayon kay General Galido, bahagi ito ng kampanya ng pamahalaan kontra iligal na armas na mas pinaigting ngayong papalapit na ang halalan, lalo na't isa ito sa mga itinuturing na tool of violence sa rehiyon. Hataw Balita ngayon. Kusang loob na sumuko at nagbaba ng kanilang mga armas ang 6 na dating rebelde, 10 miyembro ng unit militia at 20 mga taga-suporta ng komunistang grupo sa Sultan Kudarat. Ayon sa 57th Infantry Battalion ng Philippine Army, ang mga sumukong individual ay pawang mga residente sa mga barangay ng Basak, Bukolawan, Nuling, Ragandang at Poloy-Poloy sa bayan ng Lebak, Sultan Kudarat. Ang tuluyang pagbabalik loob sa gobyerno ng mga sumukong individual ay bunga ng peace rally at grand pulong-pulong na isinagawa ng Community Support Program at Municipal Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o MTF-LCAC sa Barangay Salangsang, Lebak, Sultan Kudarat nitong March 29. Kusaring isinuko ng mga dating rebelde sa militar ang nasa 20 iba't ibang kalibre ng mga baril. Hataw Balita ngayon. Nagkaroon ng sunog sa paligid ng Bulkang Taal na nagsimula pa kahapon. Inaalam na ngayon ng mga otoridad kung nagpapatuloy pa ang grass fire. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita ngayon. Isang grass fire ang kasalukuyang nagaganap sa southwest portion ng Taal Volcano Island.
Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, direktang naaapektuhan ang Binintiang Munti o VTBM Observation Station. Sa kuha ng IP camera ng ahensya, nagsimula ang sunog bandang alas 11:24 ng umaga na nagmula sa mga tuyong kahoy. Patuloy na nagsasagawa ng close monitoring ang ahensya at nakikipag-ugnayan na rin sa DRRMC ng Batangas Province. Ngayong araw inaasang magbibigay ng panibagong ulat ang PHIVOLCS hinggil sa nangyayaring grass fire. Nakataas pa rin ang alert level number 1 sa paligid ng Bulkang Taal. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Binigyang pagkilala ng Department of Tourism Cordillera ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng media para sa pagunlad ng turismo sa rehiyon. Kabilang sa kinilala ng Department of Tourism Cordillera ang UNTV News and Rescue. Si Grace Doctolero, humahataw. Ang media napaka-importante sa Department of Tourism. Actually, hindi naman nakakagalaw ang DOT kung walang media. What I mean is, we need you sa lahat ng programa natin. Kasi how can we inform the public about our tourism attractions, yung mga plano natin sa turismo, yung mga projects natin. Mahalaga ang papel ng mga mamamahayag sa paghatid ng balita at impormasyon. Ganito ituring ng Department of Tourism ang mga nasa media personnel na katuwang nila sa bawat proyekto na kanilang ipinalalaganap upang paunlarin pa ang turismo sa bansa. Kaya bilang pagkilala, pinarangalan ng Department of Tourism Cordillera Administrative Region o DOT-CAR ang mga media partners sa kanilang kontribusyon sa pagtataguyod ng industriya ng turismo sa rehiyon. Sa pamamagitan nila na nag-ambag sa pagpapakita ng kagandahan ng Cordillera at pagdadala ng mga programa at inisyatibo sa turismo nito sa publiko, ginanap ang Media Appreciation Ceremony sa Baguio Country Club. Ayon kay Regional Director Jovi Ganungan ng DOT-CAR, malaki ang kontribusyon ng mga mamamahayag sa mga programa ng naturang ahensya. The Department of Tourism has worked hand in hand with the media in showcasing the beauty, the culture, and traditions of our beloved Cordillera. Your dedication to telling our stories, whether through print, broadcast, or digital platforms, has helped us bring the wonders of our region closer to the hearts of both local and international travelers. Sinabi rin nito na makakamit ang mga layunin ng tourism industry sa pakikipagtulungan ng iba't ibang media outfit. Kabilang na dito ang mga vloggers at local government units, lalo na sa pagdadala ng mensahe sa publiko. Kabilang sa nabigyan ng parangal ang UNTV News and Rescue dahil sa patuloy nitong suporta sa magandang adhikain ng turismo. UNTV News and Rescue. Uy, salamat UNTV, no? You're very, very active talaga sa pag-promote din ng turismo, no? Sana dumami pa ang lahi ninyo, no? Thank you for joining us and partnering with us in your programs din, no? At pagsama sa amin sa mga biyahe namin sa mga kasuluk-sulukan ng Cordillera. Kabilang sa mga marching order ng Department of Tourism ngayong taon ay ang i-promote ang untap o unknown destinations at kailangang maging inclusive kung saan ang mga kakulangan sa marketing doon magfo-focus ang ahensya. Ilan sa mga aabangan ngayong taon ng Department of Tourism Cordillera ay ang Philippine Experience Program sa October 2025. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Isang mass blood donation activity ang muling isinagawa ng Members Church of God International sa probinsya ng Camarines Sur para sa mga kababayan nating nangangailangan ng dugo sa lalawigan. Si Ryan Salatandol, humahataw.
sa layunin na makatulong sa pangangailangan ng mga kababayan natin, partikular na sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Muling nagsagawa ang Members Church of God International o MCGI ng isang mass blood donation activity sa MCGI Coordinating Center sa Naga City. Mula sa 79 na registered blood donors ay nakalikom mula dito ng 84 bags ng dugo. Katuwang sa donation drive ang Bicol Medical Center Blood Bank na nagsagawa ng blood extraction. Gusto ko muna pong magpasalamat doon sa mga nag-donate po ngayon sa inyo dito sa MCGI. Malaking tulong po yon sa aming blood stock inventory kasi kung tutuusin po as of now, although medyo nakaahon-ahon tayo ngayon sa time wherein nagkaroon po kami talaga ng problema sa blood stocks. Dahil sa naranasang kakapusan ng dugo bunsod ng pagtaas ng demand sa Bicol Medical Center, malaking tulong ang naibigay ng MCGI. Ito ay ayon sa pahayag ni Dr. Dayan Tunakaw ng Bicol Transfusion Center. From what I've experienced, ang MCGI na ano po ninyo ay quarterly nga nagkakaroon ng mga blood donation activities na ganito, which is malaking tulong. And minsan pag may mga occasion kayo, siguro kung anong mga for foundation or anniversaries, nagpapakandak din po kayo. So malaking tulong po ito sa amin. Si Joseph, sa kabila ng kanyang kapansanan, ay regular na blood donor ng MCGI. Mula po ng 2011 ay nagdo-donate na po ako ng dugo. Pero hanggang ngayon, binibigyan niya pa rin ako ng pagkakataon na makagawa po ng mabuti. Kaya salamat sa Diyos na hanggat maari, kung aabutin pa hanggang bibigyan niya pa ako ng pagkakataon, ay magbibigay pa ako ng dugo. Si Vice Mayor Randy Grijalbo ng Magaraw, Camarines Sur ay nakiisa rin sa isinagawang donation drive at masaya sa kanyang nakita na pagtutulungan ng MCGI. Ito po ay lamang pagtugon lamang po sa tawag ng kapatiran na paglilingkod sa kapwa-tao. Pagbibigay ng dugo kasi po ay pagdurugtong na rin sa buhay ng ating kapwa na nangangailangan. Kapitan pa lang po ako, lagi na po ako may blood donation sa barangay namin. At para po ma-encourage yung aking mga kabarangay, ako po mismo una nagpapakuha ng dugo sa amin. Nitong nakaraang taon lamang tumanggap din ng pagkilala ang Members Church of God International sa Department of Health Region 5 dahil sa mga ganitong mass blood donation activity na isinasagawa ng grupo. Ito pong ating isinasagawang mass blood donation po na lagi na natin ginagawa. Isa po ito sa advocacy po ng Kuya Daniel na kung saan sa layuning ang paggawa ng mabuti hindi magbubunga ng masama. Pangunahing nangangailangan po ngayon lalo na tigit ang probinsya po ng Kabikulan. Ayon sa MCGI, tuloy-tuloy ang kanilang pagtulong hindi lamang sa blood donation activity kundi sa iba't ibang paraan pa ng pag-abot sa ating mga kapwa-tao sa Camarines Sur. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Aba, meron tayong shoutout, Ani. Yan. Pero bago dun sa shoutout natin, yun. Thank you very much dun sa mga kababayan natin dun sa Bicol, Camsur, yung mass bloodletting. Alam mo, napaka-importante niyan, amigo Sherwin. Nararanasan natin yan dito sa Serbisyong Bayanihan, left and right, yung mga humihingi ng tulong. So, isa yan sa mga proyekto ng Kuya Daniel Rason na hanggang ngayon po ay napaka-importante at pinasasalamatan ng ating mga kababayan na nakakakuha sila every time na mayroon mga emergency. Ayan, kasi pag dito, walang babayaran. Di ba po? Libre po yan. Kamakailan lang, binigyan tayo ng parangal nga pala ng Department of Health Calabarzon, yung Laguna chapter ng MCGI dahil nga sa patuloy na pagdodonate natin ng dugo. Dahil alam naman natin, Ani, taon-taon talagang malaki ang kakulangan ng dugo sa ating bansa. That's correct. Maraming salamat po. So, nagbigay ng recognition. Salamat sa Diyos. Oh, sino yung sa shoutout? Sa atin ang shoutout. Siyempre, mga kasama natin dito sa studio, si Jerickson Bunyag. Yung bahay niya, nanonood din sa atin, si Jonah at of course si Christian Lopez. Ayan, ang aking may bahay, si Glenda, ang aming unika iya, si Elisea. Ayan. Mayroon, thank you very much, amigo Sherwin. Mayroon tayong tagapanood na laging nagsasabi, humingi ako ng paumanhin kasi last time birthday niya, hindi po namin nabate. So, Mr. Eddie, maraming salamat sa panonood niyo daw po lagi. Salamat po. Nasa Amerika yan. Paumanhin po, hindi namin kayo nabate. So, ngayon, binabati namin kayo, Mr. Eddie, ng belated
Happy birthday po. And shout out, Olan, Adet, si Raprap, Belinda, Moy, Justine, Conrad, Sam. Thank you. Kita mo, napansin mo, on time tayo, ha? 4 o'clock. Thank you lagi. 4 o'clock. Thank you. Maraming salamat. Nabanggit ko ba si Races? Thank you very much, Races. And of course, si Carl at ganun si Jericho and Aljan. Si Josa, nabanggit ko ba? Josa at saka sa nanay niya si Joy. Si Brad Edison Ico, si Bernie. Yan, good morning. Si Paraon. Ayan, yung mga kasama natin sa Hataw Balita ngayon. Si Moises. Yung RMB. Sino po? Si Moises, kasama ni Paraon. Hindi po, apelyido po yun. Ay, apelyido. Anong pangalan nun, Robert yata, Brad Robert. Ayan. Okay. Siyempre si Emma Chikuhara, tsaka si Elena Yang ng Sinpong Taiwan, si Lou Elipanya na nagkarlan Laguna, tsaka si Hener Aliparo ng Kabuyao. Ayan. Ayan, si Mami Beth Rason at saka si Brad Daddy Dan. Ayan. At saka yung mami ni Attorney Ruth at saka si Brad Nursing. Si Ate Ruth, lagi nanonood, sinabi niya sa akin. At ganun si Attorney Mel, yung mga lawyers natin. Good morning. Sino pa? Sabi ni Christian, okay na po. Ang social media, Flor Gakutan, thank you. Public Service Department and of course, ang Production Department. Ayan, tama na daw. Okay na, awat na. Kasi talagang marami pong sumusubaybay sa atin. Kaya lalahatin na lang natin. Shout out sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Yan, si BP Joseph, hindi pwedeng hindi batiin. Okay. Nagre-reklamo yan. O sige. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawaang mass indoctrination ng MCGI. Day number 8 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang pong MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click and subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po ang iba pang news programs rito ng UNTV. Pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 37, talatang 8. Maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa. Iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ikalawa sa buwan ng Abril 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.